Good evening. Good evening po sa lahat. Hallelujah. Praise God. Praise your name. Praise my name. Good evening po. I'm back, Pastor MC Pastor MC. Sige, hintayin mo tayo, viewers. Good evening sa lahat. Amen. Hallelujah. Good evening po sa lahat. At ito na naman po, Pastor MC. Hallelujah. At wala po si Pastora. Hindi po ng bahay. At ako po ang bibigyan ng mensahe ngayon. Good evening po sa lahat. Pangunahan ko po kayo sa maikling panalangin. Panginoon Diyos, salamat sa gabing ito. Hallelujah. Thank you, Lord, for this wonderful night, Lord. Salamat, Panginoon. At patuloy mo kaming dinadako sa iyong presensya, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, pangunahan mo ang mensaheng ito, Panginoon, na galing sa iyo, Panginoon. At pagharian mo ang buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, at patuloy na biyayaan mo kami ng iyong mga salita na matanim sa aming puso, matanim sa aming buhay, at magkaroon ng makabuluhan sa aming paglalakbay. Hallelujah. Dito sa mundo, Panginoon. Salamat, Panginoon. At turo mo kami, Panginoon, sa tamang direksyon. Ituro mo kami, Panginoon, sa tamang landas ng buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito po ang kasama dalangin sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen, amen. Pangalan si Lord. Hallelujah. Uy, meron tayong bagong viewers. Ate Nerissa De Leon, kumusta? Asa ka ba, Ate Nerissa? Yung pinsan ko na nasa ibang bansa. I believe nasa Dubai ka, no, Ate Nerissa? Kumusta dyan? Kailan ka ba uwi ng Pilipinas? Yan. At maganda gabi, Brother Raymars. Kumusta, Brother Raymars? Last time ko uling mag-live ng gabi. Amen? At madalas tayo sa midweek, Sunday service, sa night mode, wala, puro si Pastora, no? Pero marami tayong natututunan. Amen? Sa ngayon, may pag-uusapan tayo ngayon. Amen? Comment lang kayo dyan kung na-enjoy yung topic natin. Ang pag-uusapan natin ngayon is about judgment is executed on COVID-19. Amen? Kailangan i-execute na natin yung COVID-19 na yan. Kailangan panggiginin na natin yan. Amen? Imagine mo, hindi tayo makaporma minsan dahil sa
sa COVID-19 na yan. So ngayon, i-declare natin na it will die and void. Mawawalang kabuluhan, lalayas sa sitwasyon na to sa pangalan ni Jesus. Amen? Kasi ang nangyayari ay nahihirapan kumilos ang bawat isa. Amen? So hindi tayo papayag na ang gawa ng kaaway manaig. Imagine niyo, comment nyo nga dyan kung ilang buwan na tayong affected dyan. Affected dyan sa, ibig sabihin, ilang buwan na tayo na lockdown. Comment nga kayo dyan kasi hindi ko na rin mabilang. Amen? Alam ko, na lockdown tayo since nag-start tayo March 17, I believe. Pero nandito ako sa Cabanatuan na ano nga na 15, no? 15? March 15, imagine mo hanggang ngayon. Hindi ako makauwi. Namimiss ko na yung Pampanga. At yun, tuloy tayo sa ating gawain. Palagi ko naman sa iba hindi sila naapektuhan kasi ay meron ang iba yung business nila, iba yung kabuhayan nila at flexible naman yung kabuhayan nila, di ba? So yun, itatopic natin ngayon, judgment is executed on COVID-19. Kaya katapusan na ng COVID-19 sa oras na ito. Amen? So i-decree natin yan, palalayasin natin yan. Amen? So wala naman tayong ibang kayang gawin, di ba? Hindi naman tayo kamukha ni Lord. Si Lord, alam niya ang gagawin niya. In times of trials and crisis, si Lord ang nakakaalam, di ba? Kung paano niya ayusin yan. Iyaano niya sa sitwasyon natin bawat isa. Amen? So, kailangan related din yung pag-stop, yung COVID-19 dun sa ministry. Okay? Kaya tayo nagkakaroon ng mga pag-uusap tungkol sa situation regarding this pandemic ay para magkaroon tayo ng at least konting mga magkakaroon tayo, malilift up yung ating personal faith. Amen? Yung pananampalataya natin, manatili yan. At naniniwala ako, magkakaroon tayo ng matinding, mas lalong malalim na pundasyon sa Panginoon. Amen? Pagka lagi tayo nag-usap-usap, pinag-uusapan natin ang gawain ng Panginoon. Amen? So, makibukas po ako sa Mark 10:27. Ayan, favorite natin. Amen? Mark 10:20. Yan, Mark 10:27. Ayan, buksan natin ha. Basahin natin. Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao. Diba? Ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Amen? Sino naniniwala doon? Ang lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. Amen? Kaya niya pahintuin yung COVID-19 na yan, yung pandemic na lumalaganap sa buong mundo, kaya niya pahintuin yan. Kaya niya pahinain yan. Kumbaga sa apoy kung malakas yan, 100%, kaya niyang pahinain yan to 50%, to 30%, down to 20%, down to 10%. Even 0% or 1%, kayang-kaya ng Panginoon. Amen? Baka kaya pa niyang gawing negative. Amen? Sino naniniwala doon? Say amen. Hallelujah. When we depend on God, when we depend on Him, everything, any situation we have at this moment, idepende mo sa Panginoon yan, naniniwala ako, kayang baguhin ng Panginoon yan. Kaya niyang i-turn to restoration and to positive ways. Amen? Kaya naniniwala ako dito sa verse na to Sabi dito, tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila. Amen? Sabi ni Jesus, hindi ito kayang gawin ng tao. Diba ngayon, comment nga kayo dyan, Brother Raymars, kung meron ng
vaccine. Na-invento na ba yung vaccine? Na-implement na ba? Amen? Kasi hindi ako masyado ngayong connected sa mga news international. So, I believe, ito kasi yung pinangahawakan ko eh. Pinangahawakan ko as a pastor. Ito yung talagang sandigan ko. Ito, yung salita ng Panginoon, nang sabi niya, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Amen? Kaya kung ikaw nagdidepende ka doon sa kapangyarihan ng Panginoon, naniniwala ako masisave kung ano mang pinagpe-pray mo. Kung ano man ang gusto mong yung promise ng Panginoon na alam mo na ibibigay niya sa iyo, mangyayari at mangyayari yan. Amen? Kaya kung ikaw ay nananampalataya na babaguhin ng Panginoon, pagagandahin ng Panginoon ang iyong sitwasyon, say amen. Amen? Mark 10:27, Jesus looked at them and said, with a man it is impossible, but no, not with God. For all things are possible with God. Amen. Hallelujah. Kaya, kahit siguro COVID-19, amen, wala pa yung sinabi. Amen. Kaya ngayon, kayang-kaya natin durugin yan. Amen. Judgment is executed on COVID-19 at this moment. Amen. We declare in Jesus' name, it will die and void. Amen. Mawawala, mamamatay na yan, lalayas na yan sa ating lipunan. Even sa buong mundo. Bigla na lang magdi-disappear yan. Amen? Hallelujah. Kahit nandoon na siya sa katawan ng tao, mawawala yan in Jesus' name. Amen? Kaya, pagtulong-tulungan natin. Amen? Kaya, manalangin tayo. Kanina 6 p.m., nanalangin kami ng aking pamilya. Wala si Pastora umuwi siya sa Balite. Doon sa bahay namin matanda, doon sa bahay namin, doon nandun sila ni Erpat, umuwi sila kanina. So, dapat magsasalita siya, but sinabi niya sa akin, magagawa siya magre-record siya to preach and to share it to her YouTube channel. So, yun po. Abangan din po natin yon. So, yun po, ang unang verse natin ay Mark 10:27. Amen? Kaya wala pong imposible sa Panginoon. Amen? Even sa financial, even sa kalusugan, even amen? Sa mga bigat na nasa ating puso, nasa ating isip, kayang baguhin ng Panginoon yan. Kayang pag-aanin ng Panginoon yan. Amen? So, basahin natin itong Matthew 12:40. Amen? Sige, basahin natin ha. Matthew 12:40. Kaya sabayan nyo ako sa sabi dito sa Matthew 12:40, amen? Ito yung 3 days and 3 nights na nanatili si Jonah doon sa dambuhalang isda na nakulong siya doon sa belly inside the belly of giant fish. Ayun, sabi dito Matthew 12:40, sabi dito, for as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish. So the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Amen? So imagine niyo kung si Jonah ay napagtagumpayan niya na dahil sa himala ng Diyos na sinabi niya, Lord, okay, susunod na ako sa iyo. Pinatagal niya pa ng 3 days bago siya inilawaan ng malaking isda. So imagine niyo kung si Jonah nagkaroon ng pag-asa na mabuhay muli as a prophet, ang gumawa pa rin ng himala ang Panginoon. Amen? Para ma-realize ni Jonah na siya ay
kailangan na sumunod sa Panginoon. Amen? Kaya kung po tayo inisip natin, ano ba ang tamang pagsunod, Pastor, sa Panginoon? Amen? Kailangan bang paluin muna ako bago ako sumunod? O kailangan munang magsaliksik ako sa Bible? Makinig ako araw-araw ng preaching? Pagbuli-bulay ako kanyang mga salita? Ano ba talaga? Yung mga nagtatanong dyan, sabi nila, ano ba talaga ang paraan ng tamang pagsunod sa Panginoon? Ang Panginoon po ang magsasabi mismo sa inyo yan. Kung ikaw ay marunong manalangin, magpasalamat, humingi ng tawad, tuturuan ka ng banal na Espiritu para ikaw ay masaayos mo yung paglilingkod mo sa Panginoon. Amen? Kaya si Jonah, tinuruan siya ng Panginoon, binigyan siya ng lesson para imagine niyo kung sigurong ordinaryong anak lang ng Diyos si Jonah baka hindi na siya mabuhay doon. Amen? Imagine mo 3 days and 3 nights nandun siya sa loob ng belly ng giant fish na yon. Amen? So imagine niyo yun. Tayo hindi na pinadali ng Panginoon doon. Ano na lang natin ngayon dito sa time ng pandemic, yung COVID-19 na yan, di ba? Dinala tayo ng Panginoon dyan para ma-realize natin na ang Panginoon, even meron tayong pandemic na nangyayari sa buong mundo, hindi pa rin niya tayo pinapabayaan. Amen? Kaya mag-amen yung talagang hindi pinabayaan ni Lord dyan. Amen? Mag-amen nga, yung mga hindi pinabayaan ni Lord. Sa aras ng sa araw ng oras sa panahon ng pandemic. Imagine mo, merong virus COVID-19 hanggang ngayon, malakas ka, hanggang ngayon ligtas ka. Amen? Malaking pasalamat yan sa Panginoon. Amen? Hindi tayo kinain ng pating at nanirahan doon ng 3. Hindi na tayo, mahal tayo ng Panginoon. Amen? Sino naniniwala dito? Imagine mo, hindi mo na kailangan maranasan yung kainin ka ng ilulong ka ng pating. Ay, pating ba yun? Ilulunin ka ng malaking isda. At manatili ka doon ng 3 araw at 3 gabi. Imagine mo yun. Para lang ma-realize mo na kailangan mo na sumunod kay Lord. Amen? Buksan natin yung di ba sino dito yung naniniwala na ang Panginoon ay talagang gusto niya iayos niya tayo. Amen? Ayusin niya yung sitwasyon natin. Ayusin niya yung gusto niya talagang well-organized tayo. Gusto na Panginoon talagang maranasan mo yung layunin niya sa buhay mo. Amen? Ang Panginoon na ganun po kabait. Gusto niya talaga bigyan niya tayo ng pagkakataon. Amen? Kaya nasa tao lang kung talagang matigas ang ulo Nasa tao lang talaga. Amen? Kala natin sapat na yung ginagawa natin, kala natin okay na, pero hindi pa. 'Di ba? Tuturuan tayo ng banal na Espiritu kung ano ba talaga ang tamang paraan na tayo ma-please natin ng Panginoon. Talagang Lord, I surrender everything to you. Lord, be with me every day, every night. Lord, you are my hero. Lord, you are my healer. Amen? You are a God of provision, Lord. Hallelujah. Amen? Imagine mo, kung ikaw parati kang nakaganon sa Panginoon, nakatingin ka sa Kanya, nakapokus ka, lagi kang naghihintay sa Panginoon, lagi kang talagang hindi nawawala paningin mo sa Panginoon. Amen? Siguro naman ang Panginoon hindi Kanya talaga kakantiin. Amen? Hindi Kanya susubukan sa mga ganung bagay. Amen? Imagine mo, meron nga ako narinig na isang nakita ko isang YouTuber na hit niya yung 1 million subscribers. Talagang sabihin na natin na di ko naman masasabi na sa kalokohan kasi di ko naman siya kilala kaya siya sumikat. Pero sa pagpupurso niya mag-create ng mga videos na-hit niya yung 1 million subscriber. But after that, meron siyang leukemia. Imagine mo yun. Meron siyang cancer. Leukemia. Imagine mo yun. Kaya talaga, kailangan talaga mabuhay tayo. Ang realization ko dito kailangan talaga mabuhay tayo doon sa kalooban ng Panginoon.
Gawin natin yung nararapat na gawin niya sa atin. Huwag tayong padaya ng kaaway, amen? Para hindi tayo magkasakit, para hindi tayo ng mga sumpa na yan, para hindi natin maranasan yung mga krisis na yan, mga kasinungalingan na yan ng dyablo sa ating buhay, amen? Kasi imagine mo, nagpagal ang isang tao, tapos mauuwi rin sa wala, amen? Kukuhanan din ni Satanas yung mga kung anong pinaghirapan. Biro mo yun? Kung kailan gumaganda yung peak ng career niya sa social media, doon pa dumating yung isang matinding karamdaman. Kita ko nga, medyo sabi ko nga, nag-message ako doon sa father niya kasi humingi siya ng tulong doon sa YouTube. Ang sabi ko, kahit hindi ko po kilala yan, yung anak nyo, ay isasama ko po sa panalangin yan. Pagpe-pray ko po yan, sabi ko. Kasi yung father niya umiiyak, humingi ng tulong. Gumawa siya ng video, na latest video, na sana tulungan sila. Kasi hindi sapat yung kinikita ng anak niya sa YouTube, dun sa pagpapagamot. Imagine mo, di ko alam kasi parang sa bone marrow yun eh. Diba? Pagka leukemia, kailangan yung bone marrow mo. Diba? Tama ba ako ron? Amen? So tuloy tayo. Kasi ito nga, mag-shift talaga tayo dun sa kalooban ng Panginoon. Lord, nais mo ba akong maging successful? Nais mo ba akong pagpalain? Hallelujah. Okay. Lord, gusto mo ba talaga akong masave, Panginoon? Amen? Like Peter, di ba? Nung magsisink na siya sa tubig, sumigaw lang siya, umiyak siya sa Panginoon, Lord, save me. Anong ginawa ng Panginoon? Sinave siya ng Panginoon. Hallelujah. Nakarating siya dun sa Panginoon. Amen? Nahawakan niya ang Panginoon at sabi niya, Lord, talagang si Peter talaga. Kasi na-distract siya, di ba? Na-distract siya sa malakas na hangin. Sa halip na magpatuloy siya. Pero naniniwala talaga siya. Naniniwala siya na ang Panginoon aalalayan siya. Amen? Idalin po natin sa sitwasyon natin ngayon. Tayo, my health, Panginoon. Restore my family. Amen. Kahit na alam mong perfect na, kahit alam mong okay, wala kang karamdaman, naisip mo na maayos ang pamilya mo, kahit okay na, hingin mo pa rin sa Panginoon yan. Hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam kung anong mangyayari kinabukasan. Hindi natin alam. Di ba nakalagay sa Bible, hayaan mong mamumblema ang bukas. Yun. Kasi hindi natin alam eh. Ang Panginoon ang may hawak niyan sa atin. Amen? Kaya kailangan natin talagang ma-enjoy yung pagiging Kristiyano natin. Kailangan i-enjoy mo yan. Isipin mo yung, ay si Lord, biro mo, binigay niya sa akin to. God is good. Amen? God is good. Lagi mo siyang pasasalamatan, Lord, thank you. Lord, thank you. Binigyan mo ko ng ganito, kagandang asawa. Lord, thank you. Binigyan mo ko ng mga sasakyan. Lord, thank you. Binigyan mo ko ng malulusog na anak. Amen? Kailangan po maging joy. Ang worry, ang anxiety, ang pagkabalisa na yan, kailangan mapalitan niya ng joy. Amen? Kailangan i-enjoy natin yung pagiging Kristiyano natin, hindi puro kalungkutan. Amen? Kahit na ano lang, ang ulam mo masaya ka. Amen? Kahit na nag-uulam ka lang ng puro sardinas, masayang masaya ka. Amen? Sardinas, ay na naman. Hallelujah. Amen? Diba? Kung ubos na yung budget, hallelujah, ubos na yung budget. Pero amen, naniniwala ako, paparating na naman ang maraming budget. Paparating na naman ang mga savings, na malalaking savings ko. Amen. Minsan nakikita mo parang nagte-turn negative na. Ito-turn mo ngayon ng positive. Sabihin mo, Lord, hallelujah. Kung pinakikita mo sa akin na ganito na, Panginoon, alam ko, pagagandahin mo, ibabalik mo ulit ito, Panginoon. Pasasaganahin mo ulit, Panginoon. Amen? Aayusin mo ang aking kalusugan, aayusin mo ang aking pinansyal, aayusin mo lahat, at Panginoon, pati relasyon ko sa bawat isa. Amen? Pati ang relasyon ko sa aking pastor. Amen? Amen? Hindi na ako magtatago kay pastor. Hindi na ako magtatago kay pastora. Amen? Sasalubungin ko na siya. Amen?
Hindi na ako iilag-ilag sa kanya kasi may tinatago akong ginawang kasalanan. Amen? Hallelujah. Kaya, napakasarap po maglingkod sa Panginoon. Amen? Tuloy natin yung topic natin, ha? Buksan natin to. Imagine mo, gaano tayo ka palad, amen? Gaano tayo ka ano sa Panginoon? Ang sabi dito sa, di ba, nung pinako si Lord sa krus ng Kalbaryo, di ba? At nung sinabi niya, it is finished, amen? Imagine mo yan. Anong ginawa ng mga ginawa ng mga tagabantay sa kanya? Binigyan pa siya ng nauuhaw siya, binigyan siya ng gusto niya ng tubig. In-squeeze pa yung yung esponja ba yun? Sa alak. Imagine mo yan. Biro mo, bago malagutan ng hininga si Lord, nakatikim pa ng beverage. Amen? Hallelujah. Salit na tubig ang ibigay, di ba? Tingnan natin, basahin natin, ha? John 19:30-31. Amen. Kailangan matuto talaga tayo. Amen. Kahit po kami mga pastor, araw-araw, talagang kailangan maramdaman namin na ang Panginoon ay kumikilos. Talagang maniniwala ka sa Kanya talaga. Yung talagang lalalim yung pananampalataya mo araw at gabi. Amen. Sa kabutihan niya, tayo ay lumalakas. Amen. Tayo ay Amen. Tingnan natin itong John 19:30-31. Ano pong sabi dito? Ano sabi dito? When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Hallelujah. Imagine yun. Hallelujah. Ang Panginoon po ay talagang hinintay niya munang matapos yun para mapatunayan sa mga tao na ang Panginoon ay talagang malinis. Hallelujah. Talagang hindi siya marunong magalit. Hindi siya marunong talagang busila ang kanyang puso. Pure heart. Talagang, imagine mo, hinintay muna niyang talagang ang Ama, hinintay munang malagot ang hininga ng Panginoon. Amen? Kasi po nakasulat na eh. Amen? After 3 days, He will resurrect. Amen? Kaya dun sa pictures na yon, kung mabibisyon niyo lang po ang Panginoon, nung tumingala siya sa langit, sabi niya, when he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Hallelujah. Imaginein mo yon. Tayo po ang Panginoon, tayo po tinubos na po ng Panginoon, amen, sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi tayo papayag na magapi ng mga karamdaman na yan, sakit at karamdaman na yan, kahirapan na yan, mga virus na yan, amen. Bayad na po yan, amen. Sa krus ng Kalbaryo, di ba? By His stripe, we are healed, amen. Panghawakan po natin yon, amen. Hallelujah. So tingnan natin yung ito, tingnan natin tong Mark 11:23. Ito, panay namin pinag-uusapan ko sa Bible study. Amen. Sa Marcos 11. Amen. Sino dito yung may mga gabundok ang problema? Taas ang kamay. Amen, pastor po, may problema. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi po kami dyan. Exempted. Amen. Hallelujah. Sabi dito sa Mark 11:23. Sabi dito, tandaan nyo ito. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan. Amen? Sino nananampalataya sa Diyos? Sino hindi nag-aalinlangan sa Diyos? Amen? Maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. Imagine mo yung bundok pa, sasabihin mo lang na umalis ka dyan at tumalon ka sa dagat. Amen? At ito ay mangyayari. Hallelujah. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya yung virus na yan, kaya natin palayasin yan. Amen? Yung COVID-19 na yan, kaya natin palayasin yan. Amen? Hallelujah. Hindi ito makakapasok sa bahay ko. Hindi ito makakapasok sa pamilya ko. Hindi ito makakasira
makakapigil, makakasira ng negosyo ko. Amen? Hallelujah. Mga sakit karamdaman, kaya pong palayasin yan. Sabi dito, kung babasahin po yung 24, sabi dito, kaya't sinabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon, at matatanggap nga ninyo iyon. Amen? Kung ikaw nanalangin ka, tanggapin mo na. I receive. Mangyayari. Amen? Hingi ka ng resources. Lord, add more resources to me, to my family. I receive it. Amen? In Jesus' name. Amen? Mangyayari po yan. Amen? Hallelujah. So, napakabuti po talaga ng mga verse. Amen? Imagine mo, kaya mong utusan yung bundok. Hallelujah. Kaya mong, yung mga gabundok na problema mo, kaya mong mapaglabanan yan. Amen? Kasama mo ang Panginoon dyan. Amen? Believing the unbelievable and receiving, hallelujah, the impossible. Amen? Dapat ganun po tayo. Hallelujah. Kung ikaw yon, sabihin mo, Amen. Amen. Believing the unbelievable and receiving the impossible. Amen? Sinong maniniwala dito, yung mga kailangan natin ay ibinigay na ng Panginoon? Amen? Yung mga kailangan natin, ibinigay na yan. Sabi sa Bible, di ba yung ang ibon, di ba yung ibon? Imagine mo, hindi naman sila talagang naghahanap buhay ng kamukha natin, di ba? Ang ibon, lipad lang na lipad dyan. Pero nakaprepare na, hindi pinapabayaan ng Panginoon. Tayo pa kaya ang tao, amen? Hindi tayo papabayaan ng Panginoon, amen? Kaya yung need, ang patanaw ko ganito eh. Yung need ko, yung need ng pamilya ko, hindi ko na pinoproblema. Kasi ang Panginoon, ibinigay niya na yan. Amen? Kung hindi po natin naiintindihan, ipapaliwanag ko po. Di ba? Meron na po ba dito, sa mga nakikinig ngayon, meron na po ba dito na isang linggong hindi kumain? Wala pa naman, di ba? Amen? Sino ba dito nakaranas ng isang buwan ng 3 araw nang hindi kumakain? 3 araw, okay. Kanina, 1 linggo, may 3 araw. Di ba wala? Amen? Hallelujah, napakabuti ng Panginoon. Kung alam nyo lang po kung gaano kabuti ang Panginoon, hallelujah, sigurado, parati kang masaya. Amen? Parati kang masaya, parati kang masigla, parati kang excited. Amen? Imagine mo, yung mga ibon, yung mga isda, hallelujah, nabubuhay sa dagat, amen? Binigyan na ng Panginoon ng mga pagkain niya. Hallelujah. Tao pa kaya? Nawagis niya. Hiningahan niya ng buhay. Amen? Hindi na. Kaya kung ikaw talagang matagal ka ng Kristiyano, ang gawin mo ganito. Huwag ka nang humingi ng pangailangan mo na, I need this, I need this. Ibahin mo, I want this. Amen. Hallelujah. I want this, Lord. Hallelujah. I want this, Lord. I want this, Lord, for the benefit of the ministry. I want this, Lord, for the benefit of you. Amen. Hindi, I want this, Lord, for the benefit of me. Hallelujah. Hindi po ganon. I want this, Lord, for the benefit of your ministry and your kingdom in here in earth. Hallelujah. Di ba? Hindi na I need this, Lord. I need this, Lord. I need this, Lord. Kasi binigay na ng Panginoon yan. Yung pangangailangan natin. Kala mo lang yun, hindi pa. Ibinigay na ng Panginoon yan. Ngayon, para mag-materialize yan, ano po ang sikreto? Ang sabi po ng Panginoon sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, unto us. Amen? Imagine mo yun po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Seek ye first. Hallelujah. Tanungin mo yung sarili mo, kailan ka huling sumimba? Tanungin mo yung sarili mo, kailan ka huling nakinig na salita ng Diyos? Tanungin mo yung sarili mo, kailan ka huli nagbukas ng Bible? Tanungin mo yung sarili mo, kailan ka huli nanalangin ng time team sa Panginoon? Nagkaroon ka ng connection sa Panginoon. Lord, everyday Lord, I pray for this.
Every day, Lord, I pray for my spirit. Hallelujah. Every day, Lord, I pray for my sin, Lord. I ask for repentance, Panginoon. Amen? Tanungin mo yung sarili mo. Amen? Kung kailan ka nagkaroon ng personal, intimate relationships kay Lord sa bawat hininga mo araw-araw, sa bawat buhay mo, baka nakakalimutan mo na si Lord. Kaya pinipitik ka. Di ba ano nangyari kay Jonah? Amen? Sa katigasan ng ulo niya, pinakain siya dun sa pating. Pating ba yun? Balye ng malaki. O isdang malaki. Di ba? Wag na po nating hintayin na kainin tayo ng balye ng malaki, ng isdang malaki, para tayo matauhan. Amen? Magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Panginoon. Amen? Para na sa ganun, anumang pagsubok na dumating sa problema mo, kaya mong pagtagumpayan. Bakit ko po nasasabi yan? Kasi po danas ko eh. Naranasan ko talaga ang kabutihan ng Panginoon na kumikilos sa aking buhay. Imagine niyo po yan ha. Ilang taon na akong walang trabaho. Hindi ako, dati po, sanay ako may pera. Dati, sanay ako meron ganito, kasi meron akong ganyan. Ayokong nagpapahuli. Kailangan sa loob na isang taon, pinipilit kong, hindi ko pinipilit. Talagang pinipilit, inaano ko, na pag nagsawa ako sa isang bagay, papalitan ko. Imagine mo yun? Naranasan ko na Naranasan ko na paluin ako ng Panginoon. Amen? Kaya yun, ang nangyari, lumakas lalo yung espiritu ko. Nagkaroon ako ng kalakasan. Lumakas yung tumibay ang pananampalataya ko sa Panginoon. Hallelujah. Nagkaroon ako ng matinding pag-asa na hindi na pala ganun ang buhay. Ang buhay pala, mas magiging maganda pala ang buhay mo pag ikaw, dikit ka kay Lord. Close na close kayo ni Lord. Amen? Hindi ko po, biro mo, binigyan pa ako ng chance ni Lord. Sabi niya, tatawagin kita, pipinili kita anak, ikaw, magiging tagasunod kita. Kung ano po nangyari. Amen? Kaya, isa pong malaking tawag ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung ikaw ay nakikinig niyan, amen, panahon na. Wag mo nang hintayin ang buhay po sa sandali lang. Magugulat ka na 60 ka na, 70 ka na. Sa Bible, pag umabot ka na 70 plus, bonus na lang yung 70 plus, yung plus na yun. Hallelujah. Amen? Kaya kung ikaw gusto mo mabuhay ng mahabang panahon, magsabi ka ng amen, hallelujah, I receive, hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah. Every day, Lord, kailangan i-declare mo yan Every day, Lord, I confess, I declare that, Lord, you will restore my cells. You will restore my organ, hallelujah. Hallelujah. Kahit siguro hindi ka nagtatake ng vitamins, food supplement, araw-araw sa iyong katawan, naniniwala ako, talagang matatanggap mo yung kagalingan ng Panginoon. Marirestore yung kalakasan mo. Magiging bata ka. Amen? Ang tao po, hindi po pabata, patanda. Pero pag nasa Panginoon ka, pabata ka ng pabata. Amen? Kaya kayo mga nakakay Lord dyan, amen? Lagi naka-smile yan. Amen? Kahit pa paano talagang na-appreciate ang mga pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen? Hallelujah. Tuloy natin Hallelujah. Mark 11:23. Di ba? Basahin natin ulit. Sabi dito, tandaan niyo ito. Kung kayo nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis riyan at tumalon ka sa dagat. Hallelujah. Kaya ang Panginoon, siya talaga ang pangahawakan ng bawat isa. Amen? Kung ikaw ay nanghihina, ang magpapalakas sa iyo ang Panginoon. Kung ikaw ay humihingi ng kagalingan, ang magpapagaling sa iyo ang Panginoon. Kung ikaw ay nanghihingi ng kasaganaan, ang magpapasagana sa iyo ang Panginoon. Amen? Kung ikaw ay may kasaganaan ngayon, pag-aralan mo mabuti kung galing sa Panginoon yan. Kung ikaw ay nababalisa, nag-aalala araw-araw at gabi, dugo at pawis, hindi mo alam kung anong gagawin mo, walang kapayapaan, tingnan mo sa liksik mo kung sa Panginoon galing yan. Kasi kung walang kapayapaan sa oras na ito, naniniwala ako hindi galing sa Panginoon yan. Amen? Hallelujah.
Imagine mo, pag ikaw ay nagdepende sa Panginoon, ibinigay mo, isinurrender mo lahat sa Panginoon, ang gusto mong isurrender sa Panginoon. Lord, bahala ka na. Marami akong pagkakasala, Panginoon. Bahala ka na, baguhin ako. Amen? Naniniwala ako, mababago ka. Hallelujah. Kasi sinasabi mo, what you are saying, you will live with it. Kung ano man sinasabi mo, yan ang magiging buhay mo. Kung ano yung sinasabi mo ngayon, yan ang magiging future mo. Amen? Kung ano man ang pinangahawakan mo, sinasabi mo, kinukonfess mo araw-araw, kung nagtatanim ka ng galit, aani ka ng galit. Amen? Kaya tingnan po natin yung mga lumalabas sa mga bibig. Believing the unbelievable and receiving the impossible. Amen? Ang Panginoon talagang kikilos na beyond your understanding. Ang Panginoon understanding. Hindi mo sukat na kalay. Paano nagawa yun? Doon ka talaga makakita ng himala sa Panginoon. Yung ini-expect, yung hindi mo ini-expect, gagawin niya. Amen? Kaya kung ikaw ay meron kang pinapanalangin, punta ka sa church. Kung wala kang kasangga dyan sa bahay mo, punta ka sa church. Hawakan mo yung kamay ko. Pastor, pwede mo panalangin to, Pastor. Biro mo, sino naniniwala dito? The power of agreement. Amen. Diyan kumikilos ang himala ng Panginoon. Kailangan may agreement sa bawat isa. Hallelujah. Pastor, pwede ba tayo mag-agree doon sa ano? I-agree natin itong isang bagay nito. Gusto ko ng pulang kotse. Gusto ko, Pastor, ng negosyo na hindi ako mahirapan. Amen? Pag-pray natin, talagang mag-agree tayo sa bawat isa. Kung okay naman sa asawa, mag-agree kayong mag-asawa. Kung okay naman sa mga anak nyo, mag-agree kayong pamilya. Sigurado, ibibigay ng Panginoon yan. Amen? Doon kumikilos ang Panginoon pag uma-agree ang bawat isa. Amen? Between you and your husband, or between your wife. Amen? Between you and your wife. Hallelujah. Mag-agree kayo. Kung ikaw parati nagdidesisyon, parang hindi maganda eh. Para sa akin kung ikaw lang yung talagang siguro mag-work sa una, pero pagdating ng panahon, mag-aaway kayo. Kasi ayaw naman pumayag ng isa eh. Magkasama kayo sa isang bahay. Hallelujah. Practice po natin yan. The power of agreement. Amen? So, tingnan po natin itong Mark 10:27. Yan. Ulitin natin yan. Kanina, binasa na ata natin to eh. Sabi dito, tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao. Di ba sinabi natin kanina yan? Inulit ko lang po. Sabi dito, hindi ito kayang gawin ng tao. Hallelujah. Ngunit, hindi ito imposible sa Diyos. Wala pong imposible sa Panginoon. Pakatandaan po natin, wala ang imposible sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Mark 11:23. Ulit-ulit lang po Kasi kailangan i-diin po natin to eh. Kailangan po talagang magbulay-bulayan natin. Amen? Last ko na pong babasahin itong Mark 11:23. Tandaan nyo. Diba sabi dito? Tandaan nyo. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalilangan, maaari ninyong sabihin. Amen? Sa bundok. Amen? Hallelujah. Kaya kung may aalilangan ka, may doubt ka, paano magmamaterialize kung may doubt? Kailangan walang aalilangan. Kailangan naniniwala ka. Mangyayari. Pangawakan mo yung araw-araw, mangyayari yan. Hallelujah. Okay, Galatians 6:7. Diba? Yung sinasabi natin kanina, what you sow, you reap. Hallelujah. Kung ikaw ay, yan natin yung Galatia mga kapatid basahin natin. Galatia.
Sabayan niyo ako magbasa sa Galatia 6:7. Okay. Sabi po dito, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Tama ba? Galatia 6:7. Okay, tama. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Kaya ini-encourage ko po ang bawat isa. Magtanim tayo ng kabutihan sa kapwa natin. Amen. At aanin rin tayo ng kabutihan. Amen. Hallelujah. Kung naniniwala ka doon, say amen. Hallelujah. Principle po ng Bible to. Ba't ko sinabi? Gumawa ka ng masama sa kapwa mo, aani ka ng kasamaan. Gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, aani ka ng kabutihan. Amen. What you sow, you will reap. Nagtanim ka sa simbahan. Hallelujah. Nagtanim ka, sigurado, aani ka. Kaya lang, itong sinabi ng Bible. Hindi lang 30, hindi lang 60, hindi lang 100 folds. Hallelujah. 100 folds ka, napakarami niya. Imagine niyo, first fruit. Way back, long time ago. Palagi ko mga ano to, 80s or 70s I believe. Kasi yung kasing kakilala ko na nagkwento nito. Hallelujah. He earned that time, I believe 80s eh. He earned that time imagine mo, compute nga natin yung $80,000. Maraming pera na. Money matters to Sino excited? Money matters. Yan nga natin, 80,000. May na ako sa ano Hallelujah. Okay. $80,000. First fruit. Kinita niya to sa isang negosyo niya. Ngayon itong tao to, at the age of, that time is, I believe he is 24 years old. Imagine mo, 24 years old. Kumita siya ng $8,000. Ngayon, sabi niya dun sa, nung nireceive niya si Lord as his Lord and Jesus, Savior and tumanggap siya talaga ng salvation nung time na yon. But then, after a week, nag-earn siya ng around $80,000. Hallelujah. Kwento po ito ng isang believer. Ngayon, pumunta po siya doon sa isang kaibigan niya na mananampalataya. Ngayon, hindi po niya alam kung paano siya hindi pa niya alam yung mga pagbibigay na yan. Yung mga sinasabi natin dito sa Galatia 6:7 na yan. Galatia 6:7 na yan. Hindi po niya alam yung principles na yan. Basta, nung natanggap niya si Lord, buhaw siya sa salita ng Diyos eh. Talagang bago pa lang siya, baby pa lang as a Christian. Ngayon, yung first fruit niya, yung kinita niya, inano niya sa itinulong niya. Itinulong niya po. Lahat itinulong niya. Alam niyo po, yung testimony niya, from 80,000 ito po kailangan marunong kayo mag-compute. Makinig kayo mabuti. Yung 80,000 na first fruit na kinita niya doon sa business niya at the age of 24, 80s, imagine mo, 80s, napakalaki pong pera noon. That is a ton of money. I believe it is 4 million pesos in the Philippines. Imagine niyo po, $80,000 tinanim niya. Hindi na po sasabihin, but I believe doon sa mananampalataya, sa church yun, sa ministry. Malaki na rin ministry yun.
at that time. At hindi pa naman huge ministry. Alam niyo po, after 6 months, tandaan niyo po, 6 months, kung mag-compute kayo, from $80,000, naging $10 million. Hallelujah. Imagine mo, binalik ng Panginoon 100 folds. Imagine nyo, magkano yung 10 million? Hallelujah. Natin ha? Compute tayo ngayon. Exciting yung ano natin ngayon eh. Oh. Yung 4 million niya, naging 500 million. Imagine mo, napakaganda po ng pakikinig nyo ngayon. Ito po, isang totoong kwento, nangyari talaga. Pinanghawakan niya yung sinasabi dito sa Galatia 6:7. Kung ano ang yung tinanim, ay siya mo rin aanihin. Eh ang Panginoon, generous siya. Hindi lang po yung tinanim niya ang inani niya. Ang katumbas ng kanyang, sa pera natin ha, ang katumbas ng million pesos, 500 million pesos. Hallelujah. Ganun po ka-generous ang Panginoon. Kaya wag mong susubukan ng Panginoon sa ganyang bagay. Sigurado mamamangha ka. Amen? Kaya po, ituturo din po natin yan. Yung paraan ng first fruit, tithes, mga pledge na yan. Tuturo din po natin. Kasi danas ko yan eh. Nag-pledge ako sa isang simbahan. Tumulong ako. Alam niyo po, ang ibinalik sa akin, hindi ko sukat akalain. Sobrang daming milyones. Kaya lang, yung time na yon, medyo marami akong binabayaran mga ano. Imagine niyo yun. Kunti lang naman tinanim ko, hindi naman malaki. Pero nagulat ako, ang kapalit. Nag-uumapaw. Hallelujah. Ito na lang kwento ko sa inyo, yung kanina. Hallelujah. From 4 million, naging 500 million. Imagine niyo gaano karami. Gaano ka-generous ang Panginoon sa buhay niyo. Hallelujah. Gaano kabait ang Panginoon. Subukan niyo ang Panginoon. Sabihin ko dito sa inyo, makikita niya sa inyo yung kapangyarihan, yung himala na gagawin niya sa buhay mo. Kung minsan iisip mo, saan mo kukuhanin? Saan ka magkakaroon nun? Ito po, totoong kwento po. Hallelujah. Ayan, alam ni Lord. Na kaya ko sinishare to para hindi tayo manatili dyan. Hindi tayo manatili dun sa konting ano na yan. Hallelujah. Deserve po ng bawat isa na makatanggap ng malaking pagpapala. Deserve po ng bawat isa yan. Amen? Kung naniniwala ka doon, say amen. Hallelujah. Okay. Tingnan natin tong Matthew 21:21. Amen. Sana ma-encourage kayo ha. Kaya po kami excited. Gusto talaga namin ma-share sa inyo yung kabutihan ng Panginoon. Imagine niyo from 4 million, hallelujah, naging 500 million. Pera, no? Siguro, makakabili na ako ng dalawang ng lupa, mega church. Hallelujah. As lalagyan natin ng malaking parking lot. Para yung mga sasakyan dito sa Love Fellowship Church, hindi na nahihirapan mag-parking. Tapos yung mga kapatiran natin, aambunan natin yan ng mga pang-business. Hallelujah. O ito, stockholder nyo ko ha. Amen? Kung hindi nyo po nasundan itong topic na to, nagugulat kayo sa mga numbers. Pagkatapos ko pong ma-share to from YouTube, sa channel ko, sa Facebook, doon nyo po tapusin ng maigi. Okay, saan na ba tayo? Matthew 21:21. Mag-amen nga yung mga present pa dyan. Mag-amen nga yung present pa. Yung 2 million, 3 million viewers ko. Okay, sige. Mag-amen
yung mga present pa dyan. Okay, maya, sige. Amen lang kayo. Titignan ko. Sabi dito sa Matthew 21:21, sabi dito, Jesus replied, truly, truly, truly I tell you, if you have faith and no doubt, not only can you do what to the fig tree, but also you can say to this mountain, go throw yourself into the sea, and it will be done. In English ko lang po yung kanina. Bakit ko nagtataka kayo? Ulit-ulit. Ba't nagtataka kayo? Bakit? May nagtaka ba dyan? Wala, ako lang. Kaya ako po inulit-ulit para magkaroon tayo ng confidence sa sarili natin na talagang mangyayari pag sinabi mo. Hallelujah. Yung pinapanalangin mo, mangyayari yan. Hallelujah. Makapangyarihan ng bibig. Lalo na, sasabihin mo, in Jesus' name, it's done. In Jesus' name, it's done. Hallelujah. Millions, more houses, more assets, more business. Hallelujah. More growing business. Hallelujah. More branch. Hallelujah. Hallelujah. More savings in the bank. In Jesus' name. Hallelujah. Pag kinoconfess mo, mangyayari yan. Magmamaterialize yan. Amen? Kaya ko po inuulit-ulit tong verse na to. Matthew 21:21. Para po ma-realize talaga natin na talagang maghahari ang Panginoon. Wala na pong iba. Mangyayari ang kalooban niya sa atin. Mga promises, mga signs and wonders, bibigay ng Panginoon niya sa atin. Amen? Magkakaiba po yan eh. Yung mga ano na yun. Yung kanina, nagana tayo sa Mark. Ito naman, Matthew. Hallelujah. Tapos, napunta tayo sa Galatians. Tapos, ngayon, last verse. Ito, para hindi po tayo para talagang maganda yung ano natin, dagdagan natin ng verse. Acts 20:35. Basahin natin yung Acts. Gawa. Amen? Sino po natututo? Say amen naman. Ba't yung iba hindi nagsasay amen? Yung present. Yung present, mag-say amen nga. Tapos nalaman ni Pastor kung sino yung present. Ano? Yung hindi present. Okay. Acts 20. Sabihin mo nga sa katabi mo, ako'y nagagalak. Amen. Wala katabi, ako'y nagagalak at nakikinig ako kay Pastor MC. Amen. Hallelujah. Tumawa naman, siyempre, yung mga iba dyan na 20, ilang taon na, hindi tumatawa. Tawa naman, amen. Hallelujah. Kailan ka ba huling tumawa? Kailan mo ba naramdaman na masaya ka, amen? Tawa naman, amen. Even merong COVID na yan. Okay? Acts 20:35. Blessed be the name of the Lord. Okay, basahin natin. Sabi dito, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering that the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. Hallelujah. Amen? Talagang bukas ang palad, bukas ang puso. Talagang, hallelujah. Siyang nabibless. Amen. Kaya tinuturo ko to sa mga ano eh. Mas maganda talaga yung ikaw yung nagbibigay. Amen. Kesa ikaw yung parating tumatanggap. Mas nabibless po talaga yung nagbibigay. Amen. Hallelujah. Kung ikaw naniniwala doon, pumalakpak ka nga. Hallelujah. Yung nagbibigay talaga ang binibless ng Panginoon. Okay, last verse. Ito po yung last verse natin. Galatians 3:13. So maganda dito sa Tagalog eh. Amen? Galatians 3:13. Bago tayo mag-declare, palayasin yung COVID-19 na yan, basahin natin itong Galatians 3:13.
Sabi dito, hallelujah. Sabi po dito, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan ng siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Hallelujah. Ang Panginoon, tinubos na tayo. Amen. Kaya, ito, tingnan natin sa English. Translation sa NIV. Tingnan natin. Galatians 3:13. Amen. Sabi dito, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it's written, cursed is everyone who is hung on a pole. When he was hung on the cross, he took upon himself the curse for our wrongdoing. Amen. Hallelujah. Kaya ang Panginoon talagang siyang magre-redeem sa mga curse na yan sa buhay natin. Amen. Kaya yung mga plague na yan, yung mga crisis na yan, amen, hallelujah. Yan yung mga talagang lalayas sa oras na ito. Hallelujah. Ang sinabi dito sa Tagalog, Galatians 3:13. Ulitin natin. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan ng siya ay sinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, hallelujah, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Amen. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos, hallelujah, kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig at matanggap, hallelujah, natin ang Espiritu. Kaya napakabuti ng Panginoon sa atin. Imagine mo lahat ng kahit ng curse, yung mga plague na yan, curse yan. Crisis yan, yung mga COVID-19 na yan, crisis yan, hallelujah. Ngayon, palalayasin natin, amen? This is the time, hallelujah. Judgment is execute on COVID-19, hallelujah. Sabayan nyo akong manalangin, ha? Hallelujah. Okay, let's pray. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, kami humihingi ng kapatawaran. Hallelujah. Sa lahat ng aming pagkakasal, Panginoon. Pakalinisin mo ang aming puso, Panginoon. Lukuban mo kami ng iyong banal na Espiritu. Pagpalain mo, Panginoon, ang oras na ito. Hallelujah. Ibuhos mo ang iyong makapangyarihang dugo, Panginoon. Today, we declare, judgment is executed on COVID-19. In Jesus' name. We decree, died and void in Jesus' name. COVID-19, layas sa pangalan ni Jesus. Wala kang karapatan sa mamamayang Pilipino. Wala kang karapatan na mamalagi dito sa mundo. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Judgment is executed. Hallelujah. Sabi nga natin, died and void in Jesus' name. Hallelujah. Kung ikaw naniniwala doon, say amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Ganyan po ka-powerful yung panalangin. Hallelujah. Kaya natin yan. Amen. Kung yung namalagi tayo ng napakahabang panahon, na kaya natin. Yung pa kayang ipanalangin natin na lumayas yung gagasingot na COVID-19 na yan. Amen. Ang Panginoon, binigyan tayo ng kapangyarihan para tayo ay mag-rule dito sa mundo. Huwag tayong papayag na tayo ang kontrolin ng virus na yan. Hallelujah. Anak ka ng Diyos. Meron kang kapangyarihan. Hallelujah. Nasugpuin yan na hindi makakapasok sa pamilya mo yan. Amen. Hindi ka maapektuhan. Tuloy ang buhay. Hallelujah. Magkakaroon ka ng panibagong mga pananaw.
na magpapaliwanag sa iyo, magkakaroon ka ng panibagong kapayapaan sa Panginoon. Hallelujah. Pag pinapalayas mo lahat ng mga salot na yan. Amen? Kaya po, sa oras na ito, salamat po sa pakikinig at sana may natutunan kayo. At ang inyong lingkod ay magsa-sign out na sa oras na ito. At abangan nyo po ang susunod na mga videos ko. Yun po, pagkatapos po na wag nyo pong i-share dito sa Facebook. Wag nyo pong panoorin nyo po. Pag i-share ko na siya, nakatransfer na siya sa YouTube channel. Meron na po siyang link. Doon na kayo manood sa YouTube channel ko, Pastor MC Gabriel. Yan po yung YouTube channel ko. Supportahan po natin. Amen. We are representing Love Fellowship Church International. Hi po sa lahat ng mga pastor dyan. Hi kay Bishop. Hallelujah. At hi sa mga magigiting na mga ama ng tahanan. Amen. Sa mga family Simon yan. Hi sa inyo. Pagpalain tayo ng Diyos. Hallelujah. Pagpalain nawa mga businesses nyo. Mga talagang mga masisipag, magigiting na mga negosyante. Hallelujah. At syempre, binabati ko rin yan. Ang kapatid ko si Rosan, nakikinig. Hallelujah. Sila Sister Matet. Hallelujah. Happy birthday sa iyo. Hallelujah. Birthday ka ng isang araw. Hallelujah. At yun, pagpalain po tayo ni Lord. At Pastor MC signing out. God bless po sa inyo lahat.